What's up mga ka-technician? Nagbabalikan DIY Pinoy Technician. Sa mga hindi pa nagsusubscribe guys, subscribe na kayo. Click ang notification bell button, click ang flash nyo rin ang mga videos. So yun guys, tuturo kayo mag-repair ng Castle K-8802. So ayan po yung model number niya. Tapos ito po yung brand name niya. So bale ito guys ay mag-charge. So ginawa niya rito ay nirekta niya yung wire. Ayan, nirekta ni paring Reggie. Itong ano na to, cable na to. So pakatasin niya guys na talagang hindi siya nagana dito. Tara. Ayaw niyang gumana. Wala. So hindi siya nagcha-charge. Kahit dito wala siyang ilaw oh. So ayusin natin yan guys. So tingnan natin kung nagpa-power on. So nagpa-power on naman siya guys. So bale, upgrade din natin yung battery nito. So, ito yung binigay niyang battery para ma-upgrade natin to. So, napakagaang po nito guys. Isa pa lang nito o danggaang na parang walang laman yung loob. Pero ang gagawin ko guys ay lalagay ko to guys. Ito. Para original. Ayan. So, kung nakita nyo, 2,900 milliamps yung akin na ilalagay. Ito ay 1,200 lang guys. So, katumbas nito, itong isa, itong dalawa na to, guys. Or hindi lang, kasi pag pinagsama nyo itong dalawang to ay 2,400 lang itong dalawa. Pero ito ay 2,900. Pero dalawa nilagyan natin yan, guys, dyan. Okay, so, bali, tignan natin yung loob nito. Tanggalin lang natin itong mga screw na to, guys. So, isa, dalawa, tatlo, 4, 5, 6. Dito wala na to guys eh, ano. Tsaka dito eh. Ayan, wala na rin yan. Okay. So, gawin na rin natin tong USB Type-C. Kasi barrel jack yung gamit niya dito na 5 volts input. Ito. Kaya niya ginawa ay nirekta niya talaga dito guys. Ayan o. Nakarekta na siya. Okay. So, ayan mga sir. At tinanggal ko na yung mga screw niya. So, bali tingnan natin yung loob niyan. So, ayan ang loob niya. So, halos isang board lang siya. Kasi ito guys, hindi na lang ito kasali sa... Hindi yan bilang sa ganito guys. So, isang board lang talaga siya. So, ayan yung laman niya. Kung titignan natin dito, ano kaya nangyari dito sa lugar na to? Ayan guys. Nabasa siguro to. Yung lugar na yan. Oh, di ba? Tingnan natin guys, linisin natin 'yan. Sa may battery siya rito. Ito guys. So, ayan oh. At ang ginawa niya dito ay nakarekta. Nakarekta. Yung wire guys, ito, nakarekta yung wire. Nakarekta nga sa may battery. Walang protection, guys. So, buti hindi nasira yung ano nito, yung charger na pinagagamitan. Okay, kasi hindi niya dito nilagay. Kasi ito guys, pag dito nilagay sa tama yung itong wire na to, pag dito niya nilagay sa rekta dito guys, ay nandito yan guys, may protection pa yan dyan. So, wala lang sa likod, so baka nasa unahan. So basta guys, may protection siya rito. Okay. So, nandito yan. Somewhere yan. Nandito guys. Ayan. So, hindi po pwedeng ganyan guys na nakarekta. Huwag nyong gagayahin yung ganito. Sa YouTube lang to guys. Sa ibang ano natin ginagawa to. Yung ibang vlogger. Ayan. Ginagaya tuloy ng ibang tao. Ayan. Buti na lang di ano. Ba't hindi nasira yung battery kaya sumabog. So, ayan guys, ayusin natin yan. Hindi pa pwedeng ganito yan guys. So, papalitan natin itong battery na to. Ang papalitan natin dito guys yung ito. Okay? Ito, galing to guys sa sirang kalaruan ng anak ko. So, imbis na itapon ko to, inagana naman eh. So, ito yung gagamitin ko. So, ayan guys, at ayan yung laman lang yan. Ayan, oh. Ito yung amplifier niya, I think.
speaker ba to? Speaker nga yan guys. Speaker. So ito yung amplifier niya. So ayan yung number ng amplifier niyan guys. Ayan. So HT 8691R. Ayan. So yun yung pinaka-amplifier niya. Tapos dito, ganun din yata. Ayan o, dalawa pala amplifier niya guys. O, ayan o. So ibig sabihin dalawa yung speaker nito guys sa loob talaga. So, dalawang amplifier. Tapos ito yung sa Bluetooth niya. Ito, Bluetooth IC. So, ayan. Ano nga natin, focus natin sa Bluetooth IC yung number niyan, ayan o. Para kita-kita niya guys. Ay, may balot. So, bale yun guys, at meron pa ako nakitang board dito. Ayan o, nakatago. So, eto, feeling ko, dito yan guys sa may echo ng mic. So, ayan. So, para dito yan guys, ayan. Ayan, volume ng mic, dito kasi siya. Kaya siya nandito sa lugar na to. Okay? So, ayun siya. Ayun. So, tignan natin yung IC guys. Tapos search nyo kung para saan talaga yan. Ayan yung model number ng IC nya. So, at least, alam nyo kung para talaga saan yan. I-search ko din mamaya guys. Okay? So, ayan. At eto nga pala guys, kaya hindi din pumutok. Meron pala tong BMS, ito. Pero hindi pa rin pwede gamitin yan rekta na i-charge nyo rito. Ilalagay ito yung wire na nakarekta. Hindi pa rin yan guys advisable. Kailangan dumaan muna dito sa mga resistor na to. Itong tatlong resistor na to yung nag-charge dyan, tsaka itong diode na to. Ito, ayan. Kaya nandito yung battery natin guys, ayan o. Ito yung pinakasaksakan ng battery. Okay? So, eto guys, makikita nyo, madumi o. Itong dalawang IC na to. So, linisin lang natin yan. Okay? Tsaka yung dito guys, yung amplifier niya mismo, eto tsaka eto, halos ano lang sila, magkapares lang yung pinaka-circuit nila. So, bale eto guys ay Class D amplifier. Kasi may ano siya ito guys, so may inductor. Ayan. So, naka-boost na siguro yan. Boost. Para tumaas yung voltage input niya. So, ayan. At ayan guys, ayusin na natin to. Palitan na natin to ng mas maayos. Tsaka, yun nga. Kung kakayanin natin i-type-C to, ita-type-C natin talaga to guys. Okay? So, ayan guys. Ito yung itsura ng battery niya. Ayan. So, alisin lang natin tong mga to. Ayan. At ilalagay natin siya dito guys. Spot weld din natin. Para sigurado na dikit din siya guys. So, hindi natin siya isasolda. So, talagang naano talaga ako na ano ko sa ginawa dito. Na nakarekta lang talaga dito sa may Type-C. Grabe, talaga nirekta. Oh. Okay na sana may board yung charging board. Yung TP4056 module. Kaso wala, hindi nilagyan guys. Rekta talaga siya. Ayan. So, iwasan nyo yan guys ha. So, ayan mga sir, kung nakita nyo, binutasan ko na siya dito para sa Type-C. Dito kasi guys, mas maganda ilagay para malapit lang dito sa may battery niya guys. Ayan o. So, lalagyan ko lang siya ng wire papunta rito. Para dun sa may... Ay, hindi pala guys, ito pala. Dito ko pala siya lalagay. So, yung wire niya, rekta na pala rito. Okay? Hindi pala doon guys. Tinignan ko lang na, ay, mas malapit yata din sa battery. Pero, ayan. So, ang gagamitin kong module dyan guys, yung ito. Kalisin ko yung IC niyan. Kasi ito, nagko-convert kasi ito ng 12 volts. Ayan. So, kailangan 5 volts siya guys eh. So, ulit ko yung IC niya, nalisin ko. Tapos, itong dalawang terminal dito sa taas, yan po yung nakalagay dito. So, ito yung positive, yung nasa taas dito. Tapos, ito yung negative na sa baba. Yung gitna guys, magkasama lang yan sa negative. So, gagawin ko ay, ito yung nandito. Ayan. Nakagayin siya guys. Tapos, kaya may kaskas yan guys. Diyan ko siya guys solda. So, para nakadikit na siya dyan guys. So, ang itsura niya guys ay ganyan. Oh. Okay? So, at least nandito pa rin siya guys nakalalagay. Sa may malapit sa charging ano niya guys.
space, ayan. O doon sa lugar ng charging niya, guys. So, ganyan lang yan. Okay? And then, papakita sa inyo, guys, kapag ka nakalagay na siya dyan. Bale, gagamitin ko rito, guys, ay makapal na soldering tip. Yung C4 na soldering tip para mabilis lang siya, guys, ihinang. Okay? Bakal naman siya, guys, okay lang yan. So, bale, guys, ito yung C4. So, ganyan po siya kakapal. Ayan. At ngayon, tignan nyo, ayan o. Meron na siyang soldering lead. Ayan. So, ngayon, ilalagay na lang natin yung module natin. So, wala na yung IC niya, guys. Tinanggal ko na yung IC niya. So, ganyan dapat, guys. IC lang yung aalisin nyo. Huwag nyo aalisin yung mga resistor tsaka capacitor dyan. Okay? So, IC lang talaga yung inalis ko dyan. Ito yung IC niya, guys. Oh. Maliit lang. Oh. Napakaliit. Okay? So, ang pinantanggal ko naman, guys, sa IC ay yung K4. Ayan. Maliit lang din na knife siya, guys. Ayan. K4 ba to? Hindi. KS4 yata to. KS4. Basta maliit lang siya, guys. Okay? Maliit na knife. So, yun yung pinantanggal ko dito sa may IC. Para lagay ko lang ng blob ng soldering lead dito tsaka sa kabila. So, simulan ko dito initan bago ko initan sa kabila para matanggal ko na agad siya, guys. So, bale ito, lalagay na lang siya rito. Ayan. Tapos, sosoldahan ko na lang to. Mas mabilis siya, guys, kapag ka ganito yung ginawa yung proseso. Kasi nga, meron na siyang nakalagay na soldering lead. Ito, guys. Okay? So, ganyan na lang yan. Tapos, makita nyo na nakasolda na siya, guys. Okay? So, yan sa mga sir. At kung nakita nyo yung pagkakasolda dyan, ang kapal niya, no? Oh. So, bago pa yan matanggal. Ayan, guys. Oh. Bago nyo pa matanggal, or bago pa matanggal nila to, ang kapal na ng pagkakasolda dyan. Ayan, oh. So, tibay niyan. Nakalagay ba naman dito sa may bakal na? So, masisira na lang nila dyan sigurado, guys, yung pinaka itong nasa gitna na lang. Okay? Pero pwede na ito i-test ng nakaganyan. So, tignan natin kung may lalabas na 5 volts dito, guys, sa ano ko, sa may power bank. Pag may lumabas na 5 volts, okay na to, guys. So, try na natin. Ayun. Ayun na 5 volts, oh. So, okay na siya. So, gagawin ko na lang, lalagyan ko na lang to ng wire. Kasi panatag na ako na okay na yung connection natin. So, lalagyan ko na lang siya ng wire. So, yung positive niyan, tsaka yung negative niyan, dito nakalagay, guys, ha. Ayan. So, yung mga sir, kung nakita nyo, ayan yung positive niya. Isa ito yung negative. So, ayan yung positive, yung pula. Tapos yung negative yung itim. So, kung nakita nyo, ayan lang yung ano niya, guys, circuit. Okay? So, ganyan na ganyan lang. Oh. Ngayon, kanina, pag charge natin, hindi siya nailaw. Kasi nga, hindi siya dumadaan dito. Anong nangyari? Hindi natin alam kung full charge na yung battery or hindi pa. Kasi nga, walang indicator dito, guys. Ngayon, tingnan natin kung gagana. Okay? So, kailangan yan, guys, gumana to kasi dito natin siya i-connecta. So, tingnan natin, guys. So, ayan, kung nakita nyo, okay na siya, guys. May ilaw na siya, ayan, no. Dito ulit kanina talaga yung nandito siya sa may wiring ng USB. So, wala siyang ilaw. So, yan, at least ngayon okay na siya. Pwede na siya rito. Ayan. Yung sa battery naman, guys, ayan, no, inalis ko na yung BMS niya. So, ito na yung BMS niya, guys. At ilalagay ko na rito yung bagong battery. So, ito yung itsura niya. 4 yung MOSFET niya, guys. Sa isang MOSFET, 2. So, bali 8 MOSFET yung nandiyan, guys. Ayan. So, regular lang naman na battery management IC yung nandito. Ayan, guys, oh. DW01 lang. Ayan, oh. DW01. Ayan, guys. Tapos yung, ito yung ano niya, yung number ng MOSFET, ayan, guys. 8205A. Ayan. 8205A. Okay?
So, dito na natin siya ilalagay, guys. So, spot weld ko na lang siya. Hindi ko na, guys, pakita sa inyo kung paano ko siya spot weld. Pero, gagamitan ko rito ng K-weld spot welder. Ayan. Para maganda yung pagkaka-spot niya. Hindi ko siya isasolda, guys. Ayoko isolda eh. So, yan, guys. I-ano natin siya, guys. Spot weld na natin. Bale, gumamit ako ng bagong nickel tab. So, yung dating nickel tab niya, guys, manipis. Ayun, nipis. Grabe. Ito, guys, makapal to. Ayun, makapal yan. So, ngayon, ito, guys, yung spot weld na K-weld. Ayan. So, nakalagay siya sa 26.7 joules. Tapos, ayan, guys, spot na natin to. So, ganito lang naman ang pag-spot niyan. Lagay lang natin to, guys, dito. Ganyan. And then, ganito, guys, wait lang. So, ayan, guys. So, i-down ko lang to. So, ayan, guys. Okay na siya. Tapos, yung etong kabila naman, kailangan lang natin siya ipantay doon sa may kabila. Para sa kabila, guys, ay mas spot weld na rin natin. Ayan. Ayun. Tapos, isa pa, guys. Ayan. Ito pa, guys. Ayun. So, ngayon, sa kabila naman, guys, sa likod. So, sa likod, gagawin natin ay babalik rin lang natin to. Tapos, yung nickel tab natin ang ilalagay dito. Ayan, guys. So, ganyan lang siya. Ayan. Tapos, spot weld na natin siya. So, sa gitna muna ako magsisimula mag-spot. Tapos, dito ulit sa gitna ulit, guys. Tapos, puro gilid na yan, guys. Ayan. Ay. Ayan, puro gilid-gilid na lang siya, guys. Hindi niyo pala nakikita. Ayan. So, ayan, tatanggalin na lang natin siya rito sa holder niya. So, ayan, guys. O, pantay na siya. Okay. Tapos, i-spot na natin dito yung BMS niya. So, ayan, guys. Na-spot ko na siya dyan. At di ko na, guys, pinakita sa inyo kasi yun lang naman, guys, ang i-spot dyan eh. O. So, ilalagyan ko na yung mga insulator niya, guys. Insulator paper. Ayan. Ayan, para original pa rin siya. Ayan. Wait lang. Ayan, guys. So, ayan. Tapos sa kabila. Ganyan lang, guys. Oh, di ba? Oh, bago na ulit. Mas malakas pa kaysa sa dati, sa original niya, guys. So, yun, guys, kung nakita nyo, ito na yung tsura niya. Ayan. So, malinis na yan. O, diba? O, wala ng jumper. Ngayon, guys, ito, lalagyan natin dito. Ayan, guys, binutasan ko na siya. Bakit ko siya, guys, binutasan? Kasi, lalagyan natin yan ng tie wrap or zip tie. Ayan. Para hold na siya dyan, guys. Kasi pag nilagyan natin ng hot glue yan, tapos nag-vibrate yan, patatanggal din yan eh. So, zip tie na natin. Okay? So, pati eto yung, guys, yung mga wire na yan, isi-zip tie na natin yan para hindi ganyan, no? Spaghetti. Spaghetti wire, guys. So, ayan na siya, mga sir. Kung nakita nyo, wala na siyang galawan at naka-zip tie na yung mga wire niya. Para malinis, guys, tignan. So, ngayon, ayan na siya, guys. Okay na. Ayan. So, lagyan na lang natin siya rito at itry natin, guys. Mamaya na natin to lagyan ng screw kapag tapos na tayo, guys, na video. Doon ko na lang, guys, ilalagyan ng mga screw to. So, ito try na natin tong Bluetooth natin, guys. Na Bluetooth, yung Type C, guys. So, mahulog yung ito, guys, yung wire natin. So, Type C. Tignan natin kung gumagana na siya. Yun! Gumahana na. So, power on natin. Ayan. Nagpa-power on naman siya. Pero at least nakikita na natin siya na nagcha-charge siya, guys. At
charging natin ay Type-C na siya. Ayan. Ang charging niya guys ay, tada! 5 watts. Ayan. Okay. 1 amp yung charging current niya. 5 volts naman siya guys. At equivalent ay 5.1 watts. Ayan. Okay. Kasi ano yan eh. 1 amp times 5.1 volts is 5.1 watts. Ayan. Okay, at nag-charge na siya talaga guys. So, okay na. Okay na guys. So, pwede na natin to ibalik ton sa may-ari. Ayan. So, ayan guys. At kung nagustuhan niyo ang video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click the notification bell button. Click nyo all guys. Bye. Peace.